Kakapasok lang, hala. Breaking news, tamba na shock sa matinding pasabog ni VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times. Sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre supportahan natin yan si General Macanas at ang The General's Viewpoint. Pakabisita mga katunay, ipagpatuloy natin. Opinion. Title is Romualdez Big Blunder on Sara Impeachment, June 30. Bakit malaking pagkakamali itong ginagawa ni Speaker Romualdez sa pagsusulong sa impeachment ni VP Sara? Yan ang ipapaliwanag ni Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, I don't know why President Marcos still has confidence in his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to undertake the overarching project to take down Vice President Sara Duterte, the single obstacle to their ambition to remain in power beyond 2028. At saka sa tingin ko kasi kailangan talagang gawin yan. Kasi kumbaga nasimula na nila yan eh. Hindi nila pwedeng ihinto. Ika nga sa kasabihan, no? Hanggat may buhay, may pag-asa. Kasi kapag yan ay hininto, no, napabayaan nila si VP Sara, ay suwak sa banga. Sigurado yan. Diba? Kumbaga hanggat maaari, hanggat wala pang 2028, hanggat hindi pa dumarating ang 2027 na kalahatian, ay kailangan mapigilan natin yan. Dahil nasimulan na natin ganyanin si Sara Duterte. Kapag yan ay nakalusot na pabayaan natin yan, kapag dinakdakan tayo niyan, sapul tayo. Diba? Kasi alam naman nila yung magiging resulta eh. Bukod dun sa sinasabi natin na natatakot, may maraming natatakot kay VP Sara na kapag siya'y nanalong presidente, syempre ang kinatatakutan din dyan yung balik na mangyayari. Doon sa mga tao na gumipit o na gumanyan kay VP Sara, sa mga Duterte, talagang nako, diba? Yun ang iniiwasan nila. So, Romualdez's latest conspiracy to impeach the Vice President is his second plot in pursuit of this questionable goal. Okay? So, may nauna na ang plano, hindi nag-succeed. Pangalawa na itong impeachment plot para ang Marcos, Araneta, Romualdez clan to stay in power beyond 2028. Oh, kasi di ba? Ito na yung pagkakataon nanalo si PBBM. Kumbaga pag natapos yung term ni PBBM, syempre, di ba? Kung iba na naman, wala na. Malay nila kung iba na yung manalo, hindi na pumubura sa kanila yung pagkakataon, hindi na uli sila makakaporma. Diba? So hanggat maaari, sinasabi nga ni General Macanas na mag-stay, diba? Parang samantalahin natin tong panahon na to. Kaso nga lang ang nangyari, diba si Sara Duterte, si VP Sara, ang namamayagpag sa survey. Diba? Kasi naman kayo, dapat hindi niya nalang inaway din si VP Sara. Diba? Dahil alam nyo naman, unity yan. Diba? Siguro naman hindi kayo pababayaan yan. Kung sakaling maging presidente yan. Kaso talagang sinubukan talaga nila na banggain, no, si VP Sara. Parang subukan natin. Tignan natin kung ano ang magiging reaksyon. Diba? At ano magre-reaksyon ng mga tao. Ayun, yung nagre-reaksyon ng tao. Ang daming nagalit. Sumama yung tingin sa kanila. Hindi naging maganda. Diba? Pero kung inanyo na lang yan, nagtulungan na lang kayo. Diba? May pag-asa pa eh. Diba? Kung si VP Sara manalong presidente sa 2028, pwede naman ba kasi Tambi i-endorse ni VP Sara yan? Di ba? O kaya sabihin natin na makamamaya si VP Sara
hindi naman tumakbong presidente sa 2028. Kasi masyado silang naalarma sa survey noon eh. Nung naging 2028, nung naging number 1 si BP Sara sa mga survey. 'Di ba hindi nga sinasagot ni BP Sara 'yun eh. Tinatanong siyang naging number 1 siya. 'Di ba? Parang wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya magtrabaho. Tapos na may naririnig pa tayo na parang tama na sa kanya yung pagiging vice president, ayaw niya na maging presidente kahit yung tatay niya papahintuin na siya sa pagtakbo ng pagiging presidente dahil mabigat ngang cargo 'yun. So, isummarize ko na lang itong sinulat ni Mr. Wala, Tiglao. hindi sila Ang una, sabi niya, yung pirma. Yung charter change ba na hindi nag-materialize dahil umalma ang taong bayan. So, kung natuloy sana yon, baka Prime Minister na si Speaker Martin Romualdez dahil Kita mo lahat ginagawa nila no para stay in power. Kasi nito lang naman na pagdidesisyonan yan eh. Nung nalaman nga si BP Sara ay naging number 1 sa survey pa lang. 'Di ba? Yung mga prime minister na yan. Kaso nga lang hindi pa rin nakalusot sa Senado yan. Ayaw ng Senado, kinokontra ng Senado yan dahil alam naman natin na parang mawawalan ng power ng boses ang Senado kapag nagkaroon ng ganyan. Senado rin ang maaapektuhan. So syempre utak din ang ginagamit nila. Kumbaga bakit kami parang mawawala dito? Parang mawawalan kami ng desisyon. Syempre ilan ang kalaban nilang magdidesisyon? 300 tapos sila 24 lang. 'Di ba? Parang sila yung magiging ilalim. Samantalang sila yung binoboto ng buong Pilipinas, 'di ba? ang plano noong May 12 na midterm election, magkakaroon na sana ng plebisito. Tatanungin ng taong bayan kung papayag ba tayo na ma-amend ang konstitusyon, ang form of government natin, mapalitan from present presidential to parliamentary. Ganun ang plano. Kaya lang, umalma ang taong bayan. Kaya, hindi lang taong bayan. So, diba? Yung COMELEC, nagdesisyon na isang tabi na lang yung terma. So, plot number 1. Tsaka mawawala ng karapatang bumoto yung taong bayan. Parang napaka-unfair naman nun. Parang sila na lang yung magdidesisyon. Kasi yung prime minister na yan, di ba sila lang talaga magdidesisyon yan kung pabababain nila o hindi. Kumbaga parang only rice yan eh. Parang sa mga inasal yan. Yan nabanggit ko yung mga inasal dito. Baka naman. Di ba? Parang doon yan, only rice. So, only upo naman mangyayari sa kanya hanggat hindi siya nasasawa, hanggat hindi siya tumatanda at natetegi, tuloy-tuloy siya sa posisyon ng pagiging prime minister. Di ba? Parang napaka-unfair naman sa taong bayan. Paano kapag hindi na maganda yung ginagawa nun? Di ba? Ano yung pagtitiisan nila ng taong bayan yung ganun? Number 1, Plan A, fail. Failed na So, talaga yun. Plan B, sabi ni Mr. Tiglao, impeachment naman. Kasi nga, ang balakid sa ambisyon ng Marcos Araneta Romualdez clan to stay in power beyond 2028, si BP Sara. Kasi siya ang front runner, siya ang pinakamalakas. Kailangan matanggal siya para maisakatuparan yung plano na magpresidente si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Yun ang kaya nga nakikita natin, di ba? Ang dami talaga na mas higit na dapat iniimbestigahan nila kaysa kay BP Sara, pero si BP Sara lang ang pinupuntirya. 'Di ba? Maraming dapat pag-usapan na problema ng bansa, pero kay BP Sara at sa mga Duterte lang talaga nakatuon yung pinag-uusapan. 'Di ba? Kapag minsan ka nagtatanong bakit si ganito, ganyan, wala silang maisagot. 'Di ba? Samantalang kapag Duterte ang pag-uusapan, ganadong-ganado silang magsasasagot. 'Di ba? Kaya napapagalataan natin is political lang 'to eh. Yung nangyayari na 'to. 'Di ba? Talagang gusto lang ma-out of power si BP Sara. Talagang gusto lang mawala. Kasi nga talagang siya yung tinik eh. Mahirap talaga siyang banggain sa pagiging presidente dahil alam naman nila sa sarili nila na kahit hindi sila nagsasalita, malakas si BP Sara. Mahirap talagang tipakin. Ngayon, kung ang tanging solusyon ay impeachment para matanggal siya sa posisyon at hindi siya makatakbo, yun ang gagawin talaga.
Kasi kung ma-impeach siya, hindi naman siya makukulong. Hindi lang siya makakatakbo sa kahit anong posisyon. Kaso nga ang tanong dyan, kung ma-impeach si BP Sara kung sakasakali, wag man lang, wag naman sanang mangyari, sigurado bang yung manok nila ay mananalo? At sigurado bang walang papakawalang manok ang mga Duterte kung sakaling si BP Sara ay ma-impeach na wag naman sana? Diba? Nasabi ni Mr. Tiglao. So, sinamarize ni Mr. Tiglao itong nangyari sa impeachment. Okay. Ito, December 2, complaint endorsed by Akbayan Citizens Action Party Representative Percival Sindanya. So ito, mga leftist ito. Anak bayan. Akbayan pala. December 4, complaint endorsed by Makabayan Coalition Mamamayan Representatives Castro Brosas Manuel. So, another leftist. So, dalawa na. December 2, December 4. Kanya-kanyang papapil ba? So, naunang Akbayan, ayaw magpalupig ang Makabayan Bloc kasi kahit leftist sila, magkaiba sila ng nag-aaway din itong dalawa. So, yun, dalawa. December 19, another complaint endorsed by Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. and Representative Lex Culada of a party list organization. So, tatlo. So, ang rules ng Kamara, immediately sana i-endorse na ng House Secretary General sa Office of the Speaker of the House, kailang hindi nangyari. Dahil daw kinausap ng mga kongresista ang Secretary General na huwag muna. So hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately endorse. Hanggang hinintay, February 5, biglang in-endorse ang 4th impeachment complaint. Na, according to Mr. Tiglao, yung kanyang mga sources, binanggit niya na allegedly, later on, nagsalita si Congressman Toby Chanco na mayroong kapalit na pera para ma-release yung pondo, kaya pumirma ang mga Congress. Parang nga nangyari, no? Kapag hindi ka pumirma dyan, bahala ka, wala kang pondo. Parang ganun. No, yung sinasabi dito. Ay, ganun ba yun? Ay, lugi. Alam mo sa nangyayaring to, no? Kung tutuusin, lugi si BP Sara, syempre nakanidong ba ang makinarya? Eh, alam naman natin, ang mga Duterte, wala naman sa kanila yung makinarya. Diba? So, yun na. Apat. So, problema ngayon ay yung 1-year ban rule na violate. Kaya ngayon, nadidelay yung impeachment proceedings dahil sa ginawa nila. Bakit ganon ng tagal? So, yun na yung debacle, yun na yung ano. So, anong mangyari sa impeachment ngayon? Medyo questionable. So, yun ang sinasabi ni Mr. Rigoberto Tiglao. Punta na tayo sa last, Kumbaga kasi parang pwede nyo naman gawin dati, bakit pinaabot nyo pa na ganun katagal? Kasi para sa akin, parang nakumpiyansa lang din sila. Na sige, kahit paabuti natin ng matagal yan. Pag pinasa natin yan, kaagad yan, papaburan yan. Kaso hindi ganun ang nangyari. Kaya kasi nasabi ko pa ulit-ulit, ang Senado hindi mga bobo yan. No? Hindi makakarating yung mga taong yan sa ganyang posisyon kung yan ay singawang utak. Kung pabara-barang kumilos. Diba? Mahaba-haba itong article niya. Sabi niya, ang papatay, ang executioner sa impeachment complaint ay ang Supreme Court mismo. Kasi ang mangyayari niyan, pag ang Senado na ang yung 20th Congress na, mga senator judges, mga bago na yun, bobotohan nila i-dismiss. Ultimately,
iaakyat sa Supreme Court. So ang Supreme Court magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng mga senator judges. So sinasabi ni Mr. Tiglao na mamamatay yung impeachment case dahil nga na-violate ng mga kongresista yung 1-year ban rule. Yun lang. Nako, ang daming butas. Nakikitaan talaga ng kawalan ng pag-asa. Pero bilib din ako sa kanila kasi kahit papaano is tinutuloy-tuloy nila. Kumbaga, fight and fight. No? Hindi talaga sila susuko. Ika nga parang kasabihan sa kanila, pagsubok lamang ito. Hanggang kailan kayo magtitiis? So, yan, it's a big blunder itong pag-i-insist ni Speaker Martin Romualdez na i-impeach. So naman kasi, kahit sabihin naman kasi itong kahit wala si BP Sara, hindi tatakbo. Kung ito tatakbo talaga, malabo din talagang manalo to. Di ba? Oh, pwera na lang siguro kung wala siyang makakalaban. Baka mananalo siya. Pero kung Diyos ko naman, kahit ata si Pacquiao ang makakalaban nito, baka manalo pa si Pacquiao. Hindi, sa totoo lang. Di ba? BP Sara Duterte. Yan. So anong masasabi nyo? Ako, binabantayan ko na although matagal pa ang blood kasi path. kung ako kay Tambi, dapat na lang ihinto niya na lang yung kung may pangarap. Kasi wala talagang pag-asa. Kita naman sa survey talaga, is lubog na lubog talaga. No, kita naman natin na hindi siya umaangat. 'Di ba? Dapat doon pa lang. O ipagpalagay natin wala siyang kaisipang gano'n na tumakbo. Bakit ganito yung nangyayari? Bakit sa Kamara lahat nangyayari yung kakaganyan sa mga Duterte? 'Di ba? Bakit doon? Halos sila lang talaga yung mainit kay Duterte talaga. Kaya nagiging questionable. Kaya kung hindi talaga siya yung do sa impeachment, sino? 'Di ba? Sino pwede? Kasi hindi naman kikilos ang tauhan kung walang di ba? Ang aso hindi gagalaw 'yan kapag walang utos ang amo. Kapag sinuway naman ng amo 'yan, tatahimik. Ang problema hindi naman sinusuway. 'Di ba? July 28 pa magsisimula. Ang unang tatalakayin diyan yung legal issues. So, all jurisdiction issues, yun ang unang tatalakayin. At kung may mag-motion among the senator judges na i-dismiss, bobotohan na ngayon ng senator judges. At sabi ni Senator Escudero na most likely siya pa rin ang Senate President, simple majority, 13 votes, dismiss na yung kaso. 13 votes. Parang malas naman yung numero ng 13. Hindi na ginawang 12 o 14. So, ang House Prosecution Panel, according to the spokesman, tatakbo na sa Supreme Court. Hihingi na ng tulong at ang Supreme Court na ang magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng Senate. Ayun, natating natong kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal. Siyempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.